Matapos umalagwa sa mahigit $100 per barrel, bumagsak ngayong araw sa $90 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. Kasunod yan ng pahiwatig ni US President Donald Trump na posibleng patapos na ang giyera ng Amerika at Israel kontra Iran. Bumaba man ang presyo sa world market, hindi pa ito ramdam sa presyuhan ng langis sa Pilipinas. Ngayon ang ikalawang araw ng pautay-utay na mega oil price hike na epekto ng taas presyo ng krudo sa world market noong nakaraang linggo. At hanggang Lunes pa araw-araw na madaragdagan ang presyo ng langis. Ang epekto niya nagsimula ng maramdaman sa ilang bilihin. May report si Ian Cruz. Habang hindi mababa ang presyo ng langis, patuloy na tumataas ang presyo ng ilang pagkain tulad ng patatas at Baguio beans, gayon din ang galunggong. Kahapon, ang benta namin 280 to 60. Ngayon, 340. Kasi tumaas. Ang laki ng itinaas. Ipapatong nila yung expenses nila sa isda. Nasa 30 pesos naman ang dagdag presyo sa liempo ayon sa Agriculture Department. It's really on the cost of movement of goods. Pag magmahal din yung imported na feeds, mag-translate ito to higher production cost. Yun ang magiging epekto niya. Posible ring tumaas ang presyo ng bigas. I cannot say for sure exactly when, but there will be some increases. Sa Mangaldan, Pangasinan, hanggang 20 pesos per kilo ang itinaas ng bangus, tilapia at galunggong. Sa bayan ng Calasiao, 10 piso kada kilo ang imamahal ng sikat nilang puto simula March 23. Sa Baguio City, nagmahal na ng 40 pesos ang kada tangke ng LPG. Pinangangambahan ding tumaas ang presyo ng gulay. Napapaisip na kasi ang ilang magsasaka kung titigil na muna sa pag-aani dahil lugi raw sila sa taas ng presyo ng langis. Wala lang. Pag yung talagang lugi, malulusaw lang doon sa garden. Bakit po? Kaysa naman abunadong magbiyahe. Kasi kahit ibiyahe mo yan, madideficit ka rin. Lugi rin. Pag walang crudo, wala kaming pandidilig. Sa susunod na 2 linggo, mamamahagi ng fuel subsidy ang gobyerno sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Pinag-aaralan ding gamitin ang 10 billion pesos na mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families na nakalaan para sa panahon ng kalamidad. Meron din kaming nakikita pa na possible na pondo na mga previously na release din sa fuel subsidy na hindi pa nagamit, na nasa DBP ngayon, na instead na ibalik sa Treasury ay pwede rin naming pag-aralan na i-retain sa DA para ma-release din sa ating mga magsasaka at mangingisda. Sa kabila ng krisis sa Middle East, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So para maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Straits of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News.